His, nasaan yung papel? Sorry. His mysterious way, ang mahiwagang kanyang pamamaraan. Nung isinearch ko po ito, kumuha po ako ng ilang phrase o phrase po dito sa internet. Ang sabi dito, this experience can include miraculous rescues, answer prayer, or unexpected guidance that leave individual feeling comforted or owned. And yes, indeed, God will always in His mysterious way. Pa tayo mag-move? Pastor, pa tayo mag-move? Sorry. Okay na. Okay. Ang passage po ng pagbubulayan po natin ngayong umaga ay makikita sa Ecclesiastes o Mangangaral, Kapitulo 7, talata 13. Ang sabi po dito sa Tagalog, pag-isipan mo ang ginagawa ng Diyos, sino ang makapagtutuwid ng kanyang binaluktot. Consider what God has done, who can strengthen what He has made crooked. God seemed to place His children in place of deep difficulty, leading them into a corner from which there is no escape. He creates situations that human judgment, even if consulted, would never allow. Yet, the cloudiness of the circumstance himself is used by Him to guide us to the other side. Perhaps this is where you find yourself even now. In trusting God, even though that we experience difficulty, sa pagtitiwala sa ating Panginoon kahit na dumaranas tayo ng mga bagay na hindi natin kayang unawain. May mga bagay na hindi rin natin maintindihan. Pero bilang pagtitiwala sa Diyos, because trusting in God is the key of the victory. Sa ating pagtitiwala sa Diyos ay may susi ng tagumpay. Ako po at si Pastor Rory ay hindi po exempted o bawat isa po sa atin, hindi ko na sasabihin na kami lang. All of us po ay nakakaranas tayo ng mga difficulties o mga bagay na hindi po natin nauunawaan. Ang naalala ko nga po nung nakaraang buwan ay nagkaroon ng pitak sa puso ng aking kabiyak at katanungan. At sa katanungan na yon ay hindi na ito nagiging mabuti. Nagkakaroon sa kanya ng panghihina, paulit-ulit. And I thank God that salamat po sa Panginoon sapagkat sa bawat dadaan tayo sa mga pagsubok, ang Panginoon ay nagbibigay na ng solusyon. Nagbibigay na ng kanyang kapamamaraanan upang pag nandun tayo sa sitwasyon na yon ay ating mapaghahawakan. So, nang gabing iyon, bago dumating yung sitwasyon ng problema ni Pastor Rory, ay nangusap ang Panginoon sa amin bilang pamilya. At may 3 punto siya na ibinigay sa amin. Nang unang sabi nga ay, don't speak negatively. Yung sa sitwasyon na, anumang sitwasyon na pinagdadaanan. At magsalita ng mga mabuti o speak positive. At yung pangatlo ay always give thanks. Ito po yung karaniwan na natin na i-share o bawat isa na i-share po natin itong madalas na don't speak negative or speak positive and always give thanks. Kaya nung panahon na yon na si Pastor Rory, lumapit yung kanyang anak, ang aming anak ng panganay, Papa, listen to me, sabi niya. 3 beses niyang paulit-ulit hanggang si Pastor Rory ay maging maayos yung kanyang kalagayan o ng sitwasyon nung araw na yon.
So God will always give us an answer o a solution para hindi tayo malugmok o hindi tayo manatili doon sa mga bagay na yon, sapagkat ang Diyos ay palaging gumagawa ng kapamamaraanan kahit hindi natin naunawaan o kahit marami tayong katanungan. Kaya nga sabi ko pa sa kanya, instead na magtanong ka, palitan natin o maging sa akin, pag nagtatanong ako sa Panginoon, palitan natin ng how. O Lord, papaano o ano ang gusto mong ituro o ano yung gusto mong ipaunawa sa sitwasyon ng akin o ano sitwasyon na akin pinagdadaanan. Your situation is filled with uncertainty and is very serious, but it is perfectly right. The reason behind it will more than justify him who brought you here. For it is a platform from which God will display his almighty grace and power. Thank you, Papa. God will make a way, sabi nga sa kanta, sa mga bagay na hindi natin kayang unawain o maintindihan. Naalala ko nga, lalo ngayon, kahapon, yung nangyari po sa Middle East, ang pag-atake, nakaguluhan, o ito na naman po, simula na, ang tawag doon, yung pag-atake sa gera na nakabibigla o hindi man nakabibigla kasi madalas na nangyayari sa iba't ibang lugar. Pero ano pa? Ayun ang kabuuan ng Middle East sa kabila ng kaguluhan at hindi natin kayang unawain, ang Diyos ang may control. Naalala ko nga po yung nung nakaraang Martes na itinuro sa atin ni Pastor Robert about dun sa prophecy of this bone sa Ezekiel, na si Propeta Ezekiel ay dinala siya sa isang maraming bungo o patay na wala ng buhay at kinausap ng Diyos si Ezekiel at ang sabi nga, hinghan mo ito. So ang Diyos ang nagbigay ng hininga, ang Diyos ang nagbigay ng laman, ang Diyos ay nagbigay ng buhay. So sa kabila ng wala ng saysay o wala ng pag-asa, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Ang Diyos ay nagbibigay ng katagumpayan. Maging sa ating mga buhay na sitwasyon, God will always give us a victory in our life. Amen po. So sabi nga po din sa isang awit na naalala ko habang binabasa ko po ito kagabi, yung kanta na there is no problem too big that cannot solve it. So wala talagang problema na hindi kayang solusyonan. So may solusyon. At alam po natin yung solusyon na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang ating pong pagbubulay-bulay dito every day, Daybreak Global and International, from the beginning of our devotion in just January 1 up to now, ngayon po ay 60 days na po tayo, hallelujah, na ginagamit po natin itong libro na sa Stream of the Desert, ay ipinapahayag at ipinapakita ang solusyon ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Di po ba? Hindi lamang po dito sa Stream of the Desert. Even po yung ginamit po natin na libro na kay Pastor Charles Chambers. Di po ba? So, talaga naman na is alive, buhay sa atin na tuwing bawat isa po sa inyo, sa atin na
ipinapahayag ay nangungusap po talaga always in the right time. Kung ano yung sitwasyon natin, nandun tayo sa sitwasyon na yon at ang Diyos ay tumutugon. Ang Diyos ay sumasagot. At sa pagsagot ng Diyos sa atin ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kasi ipinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang grace sa ating buhay. Amen. So, He not only will deliver you, but in doing, He will impart a lesson that you will never forget. And in this day to come, He will return to the truth of it through singing. You will be unable to even thank God enough for doing exactly what He has done. Yes, indeed. Naalala ko po dito, ako po maraming beses talaga, di ba, alam naman nga po natin yung kaaway. Wala siyang ibang gustong itrabaho sa atin kung hindi talaga manggulo, hanggang ikaw ay magkaroon ng anxiety, isip ka ng isip, nagkakaroon ka ng nagwo-worry, nag-aalala. So maraming, itong pong taon na ito, may mga bagay, may araw na bigla na lang akong gigising, parang walang empty. Pero pag yung empty na yun, biglang mapapasukan ng mga negative sa isip ko. So hindi ko po makakalimutan itong March 5, ito pong February 5 na nagdaan, na pagising ko pa lang, actually si Pastor Rory nandito po sa living room every time na daybreak. Always nagigising po ako pagpatapos na. So, nung pagising ko na yon, talagang ang sakit ng ulo ko, empty, pero yung ke-emptyhan na yon, nagkaroon ng negative sa aking mind. Sabi ko nga, is Satan, hindi naman to kay Lloyd. Kasi biglang pumasok sa akin yung sobrang pag-aalala at worry na, sabi niya, di ba, madalas mong pinagpapatotoo o sinasabi na hindi ka nasisiro balance. Pagdating po sa financial, hindi ka nasisiro balance. So, tingnan mo yung account mo. Tingnan niyo yung account nyo. So, no after ng daybreak, tinanong ko po si Pastor Rory kung magkano. So, sinabi niya yung ano. Tapos yung mind ko, antulin na nag-compute. Negative, yung pera, negative equals negative. Dahil po dun sa mga gastusin. So sabi ko nga, bigla akong sinabi na Panginoon, magbigay man ako sa iyo ng tithes, ng ikapo ko sa iyo, negative na, hindi din ako magbigay ng tithes, negative pa rin. Pero sabi ko, Panginoon, bahala ka na po. Bahala ka na, Lord. Hindi ko na alam. Ayoko rin naman, Lord, ayokong mangutang. Alam mo na kung mangungutang ako, hindi ko rin alam kung sa kukunin yung ibabayad. So masisira lang ako. So Lord, bahala ka na po. Yun yung sinabi ko talaga sa Panginoon. Bahala ka na po. So natapos lumipas sa mga oras, and then kasi ang dami ko na pong inisip, kinumpute ko na, negative ba? Kung saan ko kukunin yun. Siyempre, Lord, bahala ka na kung saan talaga. And God, show me. Inano niya sa akin kung saan ko kukunin. Naalala ko nga yung sermon ni Pastor Gardy sa Windwatch. Sabi ng Diyos sa kanya, maupo ka. Inupuan niya. At ganoon din yung ginawa sa akin ng Panginoon. So in that day, ng February 5 na yon, God moved in His mysterious way. Dahil nung mga 9 o'clock pa lang, mga 9 o'clock may kausap si Pastor Rory. And then, isa doon sa mga kinumpute ko, dahil si Pastor Rory pinagpe-pray namin na meron siyang pupuntahan, isang mission. So, saan yung ticket? Sabi namin, saan yung ticket? Although may inaasahan na kami, dahil naibahagi na po yata dito ni Pastor Rory na siya po ay may trabaho. But in short, yung trabaho niya ay hindi po siya nagtuloy.
11 days. So kung hindi po isasama yung Sabado at Linggo, 9 days po siya nagtrabaho from 8:30 a.m. Up to 6 o'clock in the evening. So kahit po paano, ah ang ano ko po doon ay okay na, may pambili, ito na, ipinrovide na ni Lord yung pambili ng ticket. But on February 5, na yun, bago dumating yung sahod, meron nga akong kausap si Pastor Rory, isang kapatiran, nang sabi sa kanya, Pastor, ako na bibili ng ticket mo. So, just let me know kung anong araw o ano gusto nyo, ikayo ang bibili o ako ang bibili. So, nung narinig ko po agad yun, actually, gusto ko ho siyang i-refuse. Kasi ang galing po ng isip talaga natin, talagang active. Kaya bigla akong kinausap si Lord. Ang sabi ko nga, Lord, ganun, hindi. Pero ang sabi ng Panginoon, don't refuse it. Sabi niya, wag mo siyang i-refuse. So, okay Lord, thank you. Nag-obey po ako, don't refuse. So, yun na nga po, dumating na po yung hapon, and then I received the message from Pastor Rory. Sabi niya, Mama, ito yung na-receive kong salary doon sa pinagtrabahuhan ko na 26 somethings, di ko na humatandaan. So sa loob po ng 9 na araw, 26 point something euro. Kaya nung nakita ko po yun, pinatawa po ako ng Diyos. Natawa ako, and then sabi ko, Lord, anong nangyari? Kumaga sa Lord, anong nangyari? At ang sabi ko sa kanya, Lord, nag-abono pa ako. Saka ako natawa. Ako nag-call back kay Pastor Rory, nag-abono pa ako. Bakit po ako nag-abono? Dahil nagpaalaga po kami ng aming anak na si Faith. Ay, pag wala pong, hindi po ako pwede, hindi po siya pwede. So dito naman po, sa ibang bansa, ayan, alam po natin yan, ni Ate Finet o bawat isa sa atin na walang libre dito pag nasa ibang bansa ka. So yun ang sinabi ko. Nag-abono pa ako, Lord, bahala ka na. So indeed, I remember na nung umaga na don't refuse it, na merong ticket na nag-offer kay Pastor Rory na bumili ng ticket. So doon ko po na ano talaga na God word always in time and in His mysterious way. So again, lumipas po uli ang mga araw, February 8, ayan, pumunta po kami sa mountain, sa Molina, and God give us na magkaroon kami ng bonding as a family, matanggal yung mga stress, yung mga toxins, especially na ako. And nasabi ko nga sa Panginoon, nung pauwi na kami, o nung nandito na kami sa Barcelona, after our trip in Molina, Lord, kasi nung gabi sabi ko, Lord, kausapin mo naman ako. And then, pagbalik namin, sabi ko, Lord, parang hindi mo naman ako kinausap. And then, ang Diyos sumasagot talaga eh. Always sabi niya, ano yung kanta ng anak mo? Kasi nung pauwi po kami, 2 hours travel lang po supposed to be, pero inabot po ng 4 na oras yung dahil sa traffic. So nung paggising po namin halos, kaming 4 na pamilya, nakasakay po kami sa isang bus, marami po kami. Kumanta po si Elisha at sinundan po ni Faith. At yung kanta na yon ay doon nangusap ang Panginoon na 3 word po yung sinabi ng Diyos, God is enough. So God is enough. So yun na nga po, okay Lord, God is enough. So I thank God kasi akala ko hindi ako kinausap ng Diyos. So tumungot. Ginamit niya po uli yung aming anak sa pamamagitan po ng awitin. So fast forward po again. Then 18, eto na po, isang ordinary day na hindi po namin inasahan. But God turned around the situation sa sitwasyon po namin. So nung pong 18, magbabayad kami ng matrikula, pagkain sa school, and then mamimili mamimili ng pagkain. And then pagpunta ho namin sa school, in short, ay may blessing po na dumating. Pero bago po yung blessing, pagtingin ko po sa cellphone ko,
bigla pong may lumabas noong February 18, 2012. Ang sabi po doon sa message, today weather forecast, Jesus reign. There shall be shower of blessing. So nung nabasa ko rin yon, the amen, pinakita ko kay Pastor Rory, amen. Sabi ho niya. Hindi sa akin parang wala lang. Then tinawag po kami ng, ang tawag doon? Ng direktora o principal po ng school. In short, binanggit niya sa amin na naaprobahan yung pinipetisyon namin kay Faith. Yun naman po yung hinihiling kong prayer, petition, na maaprubahan yung pagkain. Kasi yung pagkain po ni Faith sa school ay 116 euro monthly. So, malaking bagay po yun kung isa si Faith ay maaprubahan na beka na tinatawag dito. Maaprubahan na hindi po ganon. Malaking bagay po sa amin yon kung hindi na siya magbabayad ng 116. So, in short, naaprubahan yung binayad namin from October up to, hindi na kami nagbayad ng February, up to January ay ibabalik. So, hindi lamang po yun, sinundan pa niya pati yung materials, ibabalik po nila. Yung 180 na binayad po namin, na nung araw din na yun, nagbayad kami. Sabi niya, ba't pa nagbayad? Eh, hindi naman po sa amin binanggit na hindi na kami magbabayad, na aprubahan na. So hindi, sabi niya, okay lang. Sabi niya, isasama natin yan. Plus, hindi pa natatapos yon. May binili ba kayong mga libro? Sabi namin, oo, pero naitapon na yung resibo. Sabi niya, sige, walang problema, dito nyo binili sa company ito. Yes. So sige, may message ko, and then i-include natin, i-reimburse natin. Plus, sabi niya, bumili ba kayo ng uniform ni Faith? Sabi ko, hindi. Gamit niya yung dating uniform ng kanyang kapatid nung si Elisha ay 6 years old pa. 3 years na gamit ng Elisha yon. At ngayon si Faith din, 3 years din niyang nagamit. So sabi uh, ng director, sabi niya, o sige, kahit konting buwan na lang naman matatapos na yung school, bumili na pabilhan. So magme-message ako. As of now, wala pa po, still waiting. From February 18, yung binanggit na pati yung pera, wala pa rin po, no? So but still may inaasahan. So indeed binigyan ako ng problema o pinaisip ako ni Satan ng maraming alalahanin o problema na hinaharap, pero ang Diyos ay nagbibigay ng solusyon. Kaya nung gabi ding iyon, nung kinumpute ko nga yung ibabalik sa amin, ay nasa 900 euro. Talaga naman mapapa-wow ka. Mapapa-wow po tayo. I mean, may mga karanasan po tayo niya na God will bless us sa hindi po natin inaasahan. Kaya tayo di po ba, hindi lang tayo mapapangiti talaga. Talagang mapapaawit sa kagalakan at magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen. So, meron din pong mga selected na sinulat po dito na mga piling, may selected. May mga piniling salita na galing po dito, simula po dito sa Stream of the Desert na libro na ating pong ginagamit, ay magbibigay po sa atin ng marugdog sa ating lahat. So, babasahin ko na lamang po, and God will continue to speak with us po. Sabi po dito, will make way till he explained, because he knows that Jesus reign. It's puzzled me, but Lord, you understand this, and will one day explain his crooked things. Meanwhile, I know that it has worked out your best. It is very crookedness taught me to clean. You have fenced up my way, made my path crooked, to keep my wandering eyes fixed on you, to make me what I was not, humble, patient, to draw my heart from earthly love to you. So I will thanks and praise you for this puzzle.
and trust where I cannot understand. Rejoicing you to hold me words as testing. I cling to closer to your guiding hand. Sulat po ni ito ni F-E-M-I. So, Amen. Maraming salamat po and thank you for allowing me to share. Katulad ng sinabi. So, God is good kahit na ano lang, update lang sa balita kasi kailangan natin ipag-pray pa rin kung ano yung nangyari. Kanina lang bago kami kumain, pinag-pray ko yung mga kakilala namin, mga kaibigan namin nasa iba't ibang lugar sa Bahrain, nandun apektado sila. Sa Qatar, may mga ano din kami, sila Pastor Jerome, gano'n. Tapos, anyway, hindi tayo pabayaan ni Lord. Part lang din niya ng ano. So kung sabi ko nga victory is always ours pagka si Lord ang kasama natin. So praise God po. Continue to Amen. pray na lang. Glory be to God. And always God is working in His mysterious way. Nabasa ko po yun. Actually, nung nakita ko na po dito yan, nung late na, nung ako po ay break time ko around 7:30 in the evening. Nung nabasa ko na po sa daybreak, maging sa grupo po dito na sinend po ni Pastor Bida May. And then indeed, we just continue to pray when I come back home. Pastor Rory na even do talaga si Pastor Rory ay nahihirapan siya kagabi dahil nga pabalik-balik siya sa banyo. But still, we pray victory upon victory over sickness to Pastor Rory and Elisha. And I received, nabasa ko rin po yung message po dito ni Kuya Virgil. Ang sabi niya po dito ay, no auditory voice ako. Please pray for me in Jesus' name. Yeah, we will include po in our prayer. Amen. And this is Ate Flora. At magandang araw po hindi ko po alam kung sino po itong whom. Ayan. Blessed day po sa inyo. Ako po mag-share po. So, Sige po. noon pong nagkaroon na po ng ganyan, ng bombahan, nagtawagan po kami nung grupo namin ng mission group at nagdasal po kami, nag-Bible study po kami as usual na humihingi po ng tulong sa Lord for protection and for peace. Tapos po, nag-send po ako ng message sa daybreak na pagdasal po yung kasalukuyan po na condition dito sa Middle East po. Merong certain, ang pangalan po niya yata, Jelly. Kung nabasa niyo po yon sa daybreak. And then, ang sitwasyon po namin dito, syempre, ay, as katulad po ni Sister Babes, kagabi po kasi, ang duty ko po alas 7 ng gabi hanggang 2:30 kaninang madaling araw. Syempre po, may mga takot po, may ganun po. Mahaba po ang pila ng gasolinahan, napuno na ng kotse ang mga gasolinahan kasi po madali lang dito ang pag mayayaman dito, madali lang silang umalis by land kung saan man sila papunta, pero dahil nga po close naman po lahat ng airports, natamaan naman po ang buong GCC including Saudi Arabia, so hindi alam kung saan sila papunta, pero sa ngayon po, ang nasira po kasi dito sa amin yung military base na malaki po ng American military base. Although nai-intercept naman po yung mga pinapadala ng Iran. Yun po yung dating pinapasukan po yun ng husband ko nung buhay pa po siya. So, ang maliban po doon ay yung nasira po yung dalawang airport. So, marami pong mga stranded, yung mga kababayan natin na pauwi ng Pilipinas, yun po yun, ang pinoproblema na nila kung papaano na yung uwi nila. So, hinihiling lang po namin yung panalangin din po ninyo na matapos na po kasi na
yung bang nadadamay din po kami sa mga ganyan na nagulo po nila. And of course, tayo po lahat ay madadamay. So, we ask for your prayers po, and thank you for praying for us. Yun po. Thank you so much for letting me share and for praying for us. Amen. May na ano nga po ako sa FB kagabi nung nga ba nag-i-stroll yung pong 700 club in America. Meron pong grupo doon na there are 50 hours prayer and singing and asking for mercy for God in every nation, especially po sa dyan ngayon, they have time, lot of time to intercede. So marami pong nananalangin, and in one accord we are being agree ano man pong lahi natin, kulay o denominasyon na kinabibilangan, but in the sight of our Lord we are in one because we are in the body of Christ or ecclesia. So glory be to God po. Tita Finet, okay na po? Amen, amen. So, palagay ko po, with all that in mind and lahat po ng narinig natin, I think we are ready to pray for the nations and the governments. Kaya ito na po yung uunahin natin, our focus to pray for Israel, for Iran, the Middle East, lahat po ng mga surrounding countries, at of course the US, and yun na nga po yung Israel. So meron po from the sharings po kanina ni Sister Flora, Sister Babes, at lahat yung mga nakikita natin sa balita, I believe Lubos po kaming nagpapasalamat po, O Diyos, sa kalakasan na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat po sa kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat, ikaw nga yung tunay na bumabaluktot sa mga aming mga maling mga gawa upang ipakita mo yung talagang kaangahangang mong himala. Sa tuwing kami ay maraming mga tanong, kayo yung kasagutan. Salamat po sa buhay ng aking kabiyak na iyong ginamit. Pagpalain ninyo siya, Panginoon. Yung anak na si Geraldine. Talangin ko po, Panginoon, na patuloy na gamitin mo siya. Gamitin mo, Panginoon, sa iyong ministeryo. Gamitin mo siya, Panginoon, sa bawat mga taong kanyang nakakasalamuha. Pagpalain mo siya. Physically, speak, Lord God, for strength. Financially, Lord God, patuloy na kayo yung magpala at mag-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat din po, Panginoon, sapagkat kayo yung Diyos ng katugunan. Sa bagay na kung saan, O Diyos, na aming napag-aralan ngayon. Thank you, Lord God. Thank you sa mga kapatid namin pong narito. Kapatid na Babes, Ate Flora, kapatid na Ate Finet, si Kuya Virgil, at ang aming pong bagong kapatid na si Hu. Nalangin namin, O Diyos, ay kayo yung magpala sa bawat isa sa amin. At patuloy na kayo magbigay ng lakasan. Kausapin ninyo kami. At tunay na gamitin nyo ang aming buhay upang may pahayag ang iyong kagandang loob, ang iyong ebanghelyo, ang iyong pagliligtas, ang iyong kapatawaran, ang liwanag na nagbibigay ng liwanag sa gitna man ng anumang kaguluhan o kadiliman. Sapagkat ikaw ang ilaw, ikaw ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Kapatid o mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng ating Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo, na siya ang Diyos ng katuwiran, Diyos ng katarungan, Diyos ng kapayapaan, Diyos
ng tunay na kasaganaan at ang ating Diyos na mapagmahal sa lahat, na hindi tayo iniwan ni pababayaan man. Laging siya ating kasama sa kilos ng Banal na Espiritu ngayon at kailan. Amen. 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 Amen.